Okay, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, tayo po ay tumayo. Muli, buksan po natin ang ating pong mga Bible sa Revelation chapter 3 at basahin po natin na verse 7 to 13 na lang po. Chapter 3, verse 7 to 13. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 7, kayo po sa verse 8. Sabay-sabay po tayo sa verse 13. Nakita na po ba? Isang malakas at amen? Amen! Verse 7. And to the angel of the church in Philadelphia, write, this thing saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth, and shutteth, and no man openeth. Verse 8. I know thy works, behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. Verse 10. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Verse 12. Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. Verse 13, altogether ready be. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, magandang gabi po sa inyo. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo po kabutihan at kadakilaan. Salamat na kayo po ay babalik at kami po ay nagpupurit. Salamat na kayo po ay tapat sa inyo pong mga pangako, tapat kayo sa inyo pong mga salita. Sa gabing ito, kami po ay lumalapit sa inyo pong harapan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, kasalanan na nagagawa laban sa iyo. Nalalaman mo po ang lahat ng aming pong kasalanan, ang aming pong pagkukulang. At ito po ay aming po idinudulog sa inyo ngayong gabi at hinihingi po namin ito ng kapatawaran. Salamat, ikaw po ang aming Diyos na mapagpatawad. At dalangin ko po aming Diyos na patuloy mo po kaming gabayan sa aming pong pananalita, sa aming pong mga kilos, na kami po ay inyo pong kilusin na maging maayos po kami sa aming pong pananalita. At dalangin ko po na gabayan mo rin po kami sa aming pong mga pag-iisip. Nawa ay magkaroon po kami ng maayos na kaisipan, maging maayos po ito, at ang aming pong puso ay maging malinis sa inyong pong harapan, at lagi po kami mag-aral ng inyong pong banal na salita. At ito po ay aming pong ipamuhay. Salamat po Ama sa inyong pong mga pangako na kayo po'y babalik, at kami po ay kukunin at hindi po namin dadanasin ang 7 taong kahirapan sa mundong ito. At dalangin ko po aming Diyos, patuloy po kayo magligtas sa bayan ito. Gamitin mo po kami para sa inyong kaluwalhatian sa pangangaral po ng kaligtasan. At dalangin din po namin kaligtasan po ng Israel, kapayapaan po sa Jerusalem. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, ang lahat ng papurit pasasalamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po nga po. So sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, at ako po ay nagpapasalamat sa ating pong Panginoon na tunay na talaga napakabuti po, at salamat na meron na po, may nagbigay po ng cover ng aking pupuan ng motor, at yung halaga nga po noon ay aking pong 80 nights. So ang alam kong halaga po noon ng cover na binigay sa akin ay 350, kaya yung 350 yon ay 10% ay 35. So idinagdag ko po yun sa aking pong tithes noong Sunday. At salamat na kinilos po si Brother Ed. Yan, si Brother Ed. Nagpalit ng upuan. At ako po'y nagpapasalamat po sa Panginoon sa mga biyaya at provision
Yun, kanina po ako po ay kumain at napapansin ng aking kinakainan na napakatipid ko raw kumain at sabi nagpapayaman daw ako. So hindi ako nagpapayaman at sa akin ay sapat na ang makakain ng 3 beses sa isang araw at din yan. Nakarinig tayo ng patotoo na meron tayong kapatiran dito na kinakabo sa pagkain. So ako po ay hindi naghahangad na makakain ng mga masasarap. At sapat na sa akin kung ako ay makakain ng 3 beses. Pero talaga minsan tinitipid ko po ang aking katawan. At ayaw ko nga lumaki. Mahirap din naman yung malaki. Yung So yun po. So ngayon gabi po mga kapatid, mga minamahal. Verse 10. Sabi po dito sa Revelation chapter 3, verse 11 pala, verse 11. Dito po natin kukunin ang ating pong pag-aaralan. At ang sabi nga po dito sa verse 11, Behold, I come quickly. So ito po ay sinabi po ng ating pong Panginoon Jesus na talagang siya po ay babalik at tayo po ay kanya pong babalikan. So talagang napakasarap pakinggan. Sino ba naman tayo para kanya pong balikan? Amen po ba? Na talagang pwede naman tayong padanasin dito sa lupa ng kahirapan o 7 taong kahirapan sa lupa at bago niya tayo kunin. Pero sinabi po dito ng Panginoon Jesus, I come quickly. At talagang tayo po ay naniniwala at sapagkat ito naman po ang turo ng salita ng Diyos na ang rapture ito po ay magaganap before tribulation period. So yun po ang nakasulat po dito sa Bible. At sabi nga po dito sa verse, tinan po muna natin ang verse 10. Tinan niyo po. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation. So yung temptations na tinutukoy po dito mga kapatid, mga minamahal, ito po yung great tribulations po. Which shall come. So tinan niyo po yung kasunod na mga salita. Which shall come upon all the world. So yung temptations na tinutukoy po diyan, yan po yung great tribulations. At talagang sinabi po ng Panginoon Jesus, I also will keep thee from the hour of temptation. So hindi po niya tayo papayagan na danasin natin ang 7 taong kahirapan sa mundong ito. At kaya talagang sinabi ng Panginoon Jesus, I come quickly. At kung titingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 10, malinaw po na talaga sinabi po dito sa mga talata sa salita ng Diyos sa verse 10, and to wait for His Son from heaven. So hinihintay po natin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus mula sa langit, and whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us, na talagang tayo po ay ililigtas from the wrath to come, doon sa puot na darating. So yun po na talagang hindi po natin dadanasin at ibig sabihin talagang malit din po yung turo na sinasabi ng iba na mid-trip na tayo ay kukunin o babalikan tayo ng Panginoon Jesus doon sa kalagitnaan ng 7 taong kahirapan doon sa 3.5 years. So malinaw po sinabi diyan na talagang delivered us from the wrath to come. So hindi po yan mangyayari kung dadanasin po natin yung 3 taon kalahati, di ba? Na kahirapan. Ay malinaw po sinabi diyan, delivered us from the wrath to come. And then 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. For God hath not appointed us to what? So hindi tayo itinalaga ng Diyos sa kanyang puot doon sa galit or doon sa 7 taong kahirapan, but to obtain salvation. So sinabi po diyan na tayo po ay magkakamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yan po yung turo ng salita ng Diyos na akin lamang pong ibinabahagi sa inyo. So yung kung ano po yung nandito sa Bible. At ngayong gabi po mga kapatid, mga minamahal, 3 bagay ang ating pong titingnan dito sa sinabi ng ating Panginoon Jesus, I come quickly. 3 bagay po ang ating pong titingnan, I come quickly. So una po, kung titingnan po natin ang verse 7, tingnan po natin ang Revelation chapter 3 verse 7, and to the
angel of the church in Philadelphia, write. So, ang Philadelphia po, ang ibig sabihin po nito, ng pangalang Philadelphia, ng lugar na ito, brotherly love po ito. Yun po ang ibig sabihin po nito. This thing said, He that is holy, He that is true, He that hath the key of David, He that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. Una, makikita po natin dito, the introductions of our Lord Jesus Christ, of our Savior. So, una, ipinakilala po muna ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili. Sino ba ito nagsabing, I come quickly? So, ipinapakilala ng Panginoong Jesus na siya po ay talagang holy. Na talagang siya po sa kanyang pong pagiging tao, na siya po ay nandito sa lupa, ay talagang siya po ay nanatiling holy, walang kasalanan, na siya po ay talagang banal. Na sa simula pa lamang, siya po ay banal at hanggang ngayon at bukas, sa kanyang pagbabalik, siya po ay nananatiling banal at walang kasalanan. So yun po, ipinakilala niya ang kanyang sarili na siya po ay banal. Kaya kung tinanggap po natin si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, ito rin po inaasahan sa atin na tayo'y mamuhay na may kapanalan. 1 Peter chapter 1, verse 15 and 16. 1 Peter chapter 1, verse 15 and 16. Sabi po dito, but as He which hath called you is holy. Sino ba tumawag sa inyo? Si Pastor ba tumawag sa inyo kung bakit kayo ay narito? Si Brother Edwin ba tumawag sa inyo kung bakit kayo ay narito? Si Brother Luis ba tumawag sa inyo? So walang ibang tumawag sa atin kundi po ang Panginoong Jesus. Siya yung naglagay sa atin dito sa kanyang gawain. And then so be ye holy in all manner of conversations. So inaasahan sa atin at ipinag-uutos sa atin na tayo ay dapat maging banal sa lahat ng ating pamumuhay. Saan man tayo naroroon, anuman ang sitwasyon na meron tayo, be ye holy, because it is written, be ye holy, for I am holy. So ipinakilala po ng Panginoon Jesus na talagang siya po ay holy, banal, walang kasalanan, hindi gumawa ng kasalanan, na talagang siya po ay naging malinis sa kanyang buhay. Yun ang ating Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran. Pero ano yung tinuturo ng ibang denomination? Si Kristo daw may babae. Diba? Si Kristo daw ay nagkasala. Si Kristo daw ay hindi gumalang sa kanyang nanay. So, ang ating pong Panginoong Jesus ay holy. So, kung tinawag man ni Jesus Christ, si Mary na woman, behold, na talagang yun po ay mataas na aspeto ng paggalang kay Mary, yung salitang woman. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na si Kristo ay nagkasala, na si Kristo ay hindi gumalang sa kanyang nanay. So mga kapatid, ipinakilala muna ni Kristo, nung sinabi niyang I come quickly, pinapakilala niya, sino ba siya? Na huwag natin itong kalilimutan na siya po ay Diyos na banal. Na siya po ay Diyos na galit sa kasalanan. So yun po yung una. And then pangalawa, sabi po dito sa verse 7, ano pa yung kanyang pakilala? Sa verse 7 po, sinabi pa rin po niya dito, He that is true. Na talagang sinasabi po dito ng Panginoong Jesus na siya po ay totoo. Totoo sa kanyang salita. Lahat ng kanyang salita ay kanyang tinutupad, ginagawa. Kaya kung tayo rin po ay mangangako sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapatiran, kung ano ang ating sinabi, tuparin natin. Kung ano ang sinabi natin sa Diyos, tuparin po natin yon. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoo. Pero ngayon, maraming tao magsasabi, Pastor, hatid ako sa linggo, pagdating ng linggo, wala. Diba? At kaya nga dito sa Bible, sinabi sa Psalms 116, tinan nga po natin, ang Psalms 116 verse 18, kung hindi ako nagkakamali. Psalms 116 verse 18. Sabi po dito, I will pay my vows unto the Lord. So nandoon makikita natin na sinabi ng sumulat ng Psalms 116, I will pay my vows. So kung ano man yung kanyang panata sa Diyos, pangako sa Diyos, ay tunay na kanyang pagtutuparin. So ipinapakita na yung sumulat na yan ay meron takot sa Diyos. Pero ngayon, ang mga mananampalataya ay parang wala ng takot sa Diyos. Salita ng salita, ito ang kanilang gagawin, pero pagdating ng araw na
ito'y kanilang kailangang gawin, hindi nila nagagawa. So mga kapatid, ang ating Diyos na pinaglilingkuran ang Panginoon Jesus ay totoo, tapat. Amen po ba? Hindi siya sinungaling na Diyos. Lahat ng kanyang sinabi dito sa Bible ay natutupad. So tinutupad niya ang kanyang salita. Kaya tayo din po, kung meron man tayong sinalita na para sa Panginoon, hindi naman para kay Brother Edwin eh. Diba? Hindi naman para kay Pastor. Anything na talagang about sa gawain ng Panginoon, about sa ministry, it is for the Lord. Kaya kung meron man tayong sinalita, dapat ito ay ating itinutupad. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. So yun po, na ang ating Diyos, ang Panginoon Jesus, lahat ng kanya sinalita dito sa Bible, totoo. Kaya sana sa ating buhay, maging totoo din tayo sa ating kapwa. Kahit yan ay sinalita mo pa lamang, hindi yung sinabi. Kasi sasabihin ng iba, Pastor, hindi naman ako nangako. Diba? Kasi kung gusto pang mangyari ng ibang tao, ay yung babanggitin pa yung salitang pangako. Diba? At para talaga maging valid o para talagang may diin. So, Pastor, hindi ako nangako. Kung nga po sinabi ko, pero hindi po ako nangako. Kahit sinabi mo lang, wala yung salitang pangako, tuparin natin. Amen po ba? Tuparin natin. So yun po yung na talagang pinakilala ng Panginoon Jesus, siya po ay tunay na Diyos, totoong Diyos, at ang nakasulat dito. Kung iisa-isahin niyo po ang Bible, napakarami na po nakasulat dito na natupad at nangyari. Amen po ba? So yun po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ang ating Panginoon Jesus ay talagang totoo, tapat sa kanyang mga salita. Kaya meron din tayong awitin, hindi ko na matandaan, na mayroon tayong awitin na talagang siya po ay sinasabi po sa lyrics ng kanta na siya po ay talagang totoo. Alam niyo ba yun, yung kantang yun? Nalimutan ko lang eh. But, hindi ko lang maalala yung kantang yun. Pero mayroong kanta talaga na talagang binabanggit na what he said is true. Parang ganon. Diba? So, yun po. And then, sunod po dito, makikita natin ang kanyang pagpapakilala ng ating Panginoong Jesus ay come quickly. Sabi pa rin po dito sa verse 7, tingnan nyo po, he that had the key of David. So, pinakilala niya na mayroon po siyang susi ni David. He that opened it and no man shut it, na siya po ay nakakapagbukas at walang makakapagsara, and shut it, at siya ay makakapagsara at walang sino mang makakapagbukas. So pinapakilala po dito ng Panginoon Jesus na siya po ay tunay na Diyos. Kaya nga, sabi po doon sa John chapter 8 verse 58, tingnan po natin ang ating pong Bible sa John chapter 8 verse 58. Sabi po dito, verse 58, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was I am. Or sabihin na natin, before David was I am. Diba? So siya po, maring hindi siya nakita ng physical po doon sa panahon ni David, pero sinabi po dito ng Panginoon Jesus na siya ay may hawak ng susi ni David. He that had the key of David. So malinaw sinasabi po dyan na siya po ay tunay na Diyos. Ipinakilala po niya mismo ang kanyang sariling tunay na Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa panahon natin, nagkalat ang mga false prophet. Sa panahon natin, nagkalat ang mga false teacher, bulaang guro, mga nagtuturo ng mga maling katuruan, false doctrine, false teaching. Kaya mga kapatid, basahin po natin ang Bible at ito'y ating i-apply sa ating buhay, ito'y ating ibahagi sa ating mga mahal sa buhay. I come quickly. Babalik na po siya. Sana bago tayo marap sa Panginoong Jesus, makita sa atin na tayo ay nagbahagi ng salita ng Diyos, na tayo ay nagbahagi ng kaligtasan, na tayo ay nagbahagi ng katotohanan, na tayo ay lumalaban sa mga maling katuruan sa mundo ito. So the introductions of our Savior Jesus Christ. Pangalawa po, verse 8 and 9.
Sabi po ng verse 8, I know thy works. So sino ang sinabihan dito ng Panginoong Jesus? I know thy works. So sinabihan po ng Panginoong Jesus dito ang mga mananampalataya doon po sa Philadelphia. So sinabihan po niya, I know thy works, nalalaman ko ang inyong mga gawa. Behold, I have set before thee an open door. Na ang Panginoong Jesus ay nagbigay dito sa Philadelphia, sa mga mananampalataya sa Philadelphia, ng opportunity or a privilege na makapagbigay ng testimony at sila'y makapaglingkod. Na sinasabi dito, I have set before thee an open door, and no man can shut it. So tayo po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataong makapaglingkod sa Kanya. Kaya nga tayo po ay, naligtas tayo. Pero lahat ba na naligtas ay agad ay pumunta ng langit? Di ba? Hindi. So walang sino mang naligtas. Kung meron mang naligtas na talagang diretsong langit, ay yun yung sabihin natin na noong time na yun ay talagang siya ay 50-50. At kung meron man naligtas na talagang diretso sa langit, ay yung isang binanggit dito sa Bible, yung magnanakaw. Pero sa ating panahon ngayon, tayo mga naligtas, lahat ba na naligtas ay agad ay umakyat na ng langit. So ibig sabihin tayo po ay binibigyan ng pribilehyo, opportunity na makapaglingkod sa Kanya. So sabi po dito sa verse 8, and no man can shut it, for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Na talagang hindi itinanggi ng mga Philadelphia church na ito, ng mga mananampalatayang ito, ang pangalan ng Panginoong Jesus, na talagang sila po ay nagpatotoo, sila po ay nagsulwining, sila po ay naglingkod sa Diyos sa Panginoong Jesus. Behold, I will make them of the synagogue of Satan. So doon po ay, meron po doon mga hindi mananampalataya, which say they are Jews and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. So mga kapatid, pangalawa makikita po natin dito, the identifications of the saints. Yung pagkilala doon sa mga lingkod ng Diyos, yung pagkilala doon sa mga banal, yung pagkilala doon sa mga tagasunod ni Kristo, doon sa mga mananampalataya, I know thy works. Nalalaman ko ang inyong pagpapagal, nalalaman ko ang inyong paglilingkod, nalalaman ko ang inyong pagpapatotoo. So kinikilala ng Panginoong Jesus ay yung ating paglilingkod. Iyon ang kanyang tinitingnan sa atin. So talagang ang Panginoong Jesus kailanman hindi niya babaliwalain ang lahat ng ating ginawa para sa Kanya. So I know thy works. So kinikilala niya. Kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos kay Kristo, asahan mo, pagdating sa langit, meron itong kapalit. Pagdating sa langit, meron itong gantimpala. At dito sa lupa, ginagantimpalaan na tayo. Kaya mga kapatid, mga naman, hindi sayang kung tayo ay maglilingkod kay Kristo. Hindi sayang ang lahat ng ating ginagawang ito para sa Diyos. Isaiah 43 verse 4. Tingnan po natin. Isaiah 43 verse 4. Ano sabi po ng Bible sa Isaiah chapter 43 verse 4? Verse 4. Since thou wast precious in my sight. So, ganun po tayo inikilala ng ating Panginoon Jesus. Tayo talagang mahalaga. Tunay naman po na tayo ay napakahalaga sa Diyos, sa Panginoon Jesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Kaya doon pa lang masasabi natin, mahalaga tayo sa Kanya. Precious tayo sa Kanyang paningin. Kaya sana ang gawain ng Diyos ay maging mahalaga din sa ating buhay. Huwag natin pabayaan ang araw ng linggo, ang pagsamba. Huwag natin ipagpalit ang gawain ng Panginoon sa mga ibang gawain sa sanglibutang ito. Bilang patunay na pinapahalagahan natin ang gawain ng Diyos, at bilang patunay na pinapahalagahan natin ang gawain ng Diyos, huwag tayong darating ng late. Amen po ba? So marami pa naman pag-araw ng linggo, Kristiyano pa naman ay late. Kung mahalaga si Kristo, mahalaga ang pagsamba, at kung tayo pinahalagahan ng Diyos, pahalagahan po natin ang kanyang gawain. So since thou wast precious in my sight, thou hast been honorable. So ganun tayo niyang kinikilala ng Panginoon Jesus. Talagang ino-honor niya tayo.
Pinaparangalan niya tayo. And I have loved thee. So malinaw, sinabi pa dyan na tayo ay kanyang inibig. Kaya mga kapatid, sana hindi magbago ang ating pag-ibig sa gawain ng Diyos. Therefore will I give men for thee and people for thy life. So ganun po niya tayo kinikilala. Tayo po'y pinahalagahan ng ating pong Panginoon Jesus. And then Roma chapter 8 verse 37. Tinan po natin sa Roma chapter 8 verse 37. Nay, in all these things, we are more than conquerors. So ito po sinabi po dito, through Him that loved us. Diba? Bakit tayo nagiging manlulubig? Bakit tayo nagiging mapagtagumpay? Sa pamamagitan ng Diyos ng Panginoon Jesus na umiibig sa atin. So tayo mga kapatid, pinapakita diyan dahil tayo mananampalataya, dahil tayo mga anak ng Diyos, tayo po ay binibigyan niya ng katagumpayan. Tayo ay kinikilala niya. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, the identifications of the saints, na tayo po kanyang babalikan, kilala niya kung sino ang sa kanya. Kilala niya. Kaya talagang hindi lahat ay mapupunta sa langit. Hindi lahat ay makakasama sa rapture. Kilala ng Panginoon Jesus ang sa Kanya. So mga kapatid, mga minamahal, nakakaawa. Meron akong sinare sa Facebook, isang guro na hindi naniniwala sa rapture. Ang kanilang hinihintay ay second coming. Ay nakakaawa sila. Hinihintay nila yung second coming. Na before second coming ay 7 years tribulation period muna. At mapalad ka na kung ikaw ay aabot doon sa 1,000 years, doon sa second coming ng Panginoon Jesus, na ikaw dito sa 7 years tribulation period nito ay mapalad ka kung hindi ka mamamatay. Diba? So what if dito sa 7 years tribulations na ito'y mamatay ka, tapos hindi ka pa rin nanampalataya sa Panginoon Jesus? So, nakakaawa. So yun po yung mga mangyayari. Rapture, and then pagdating natin sa langit, tayo po ay haharap doon sa judgment seat of Christ. Awarding po yun. And then awarding sa langit, dito sa lupa, 7 taong kahirapan. After 7 years yun, yung second coming, na maghahari ang Panginoon Jesus sa lupa kasama tayo. Amen? So, huwag na akong tutulugan na. Huwag na akong tulugan. Huwag na tulugan ng preaching. Okay nga na nasa church ka, pero hindi okay yung tulog. Diba? So, kapit ka ba? Buti pa sa kape, naramdaman ko yung init na dapat sa akin sa iyo kung maramdaman. Pero sa iyo ko naramdaman yung pait na dapat sa kape ko matitikman. Mararanasan. Okay. So, sige lang yan. Pagpagising sa iyo tumutulog yan. Sunod po. The identifications of the saints. Talagang kilala ng Panginoon Jesus at kikilalanin niya tayo, kinikilala niya tayo. So mga kapatid, mga minamahal, tuloy lang po sa ating paglilingkod. And then verse 10. Revelation chapter 3 verse 10. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptations, which shall come upon the world, to try them that dwell upon the earth. So, pangatlo po mga kapatid, mga minamahal, ay come quickly na makikita po natin dito, the indignation, yung buot galing ng Panginoon, ng ating Diyos, shall come, tiyak na darating to the skeptic. Ito pong skeptic nito, in other words, ito po yung unbeliever. Yung mga hindi sumasampalataya kay Kristo. Yung ayaw tanggapin si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Na ang kanilang tinanggap ay yung kanilang gawa na makakapagligtas sa kanila. Na tinanggap nila ang kalinturo na sinasabi nilang mabait ako, sa langit ako. Hindi.
Walang problema sa pagiging mabait, pero dapat tinanggap si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Si Kristo ay napako sa krus, namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Tanggapin natin ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoon Jesus, sampalatayanan po natin siya. So mga kapatid, sapagkat kung hindi tayo sasampalataya kay Kristo, yung mga tao ayaw manampalataya kay Kristo, na si Kristo ay tunay na Diyos, Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus, nalibing at muling nabuhay, ang ayaw manampalataya, ang sabi po ng Bible sa John 3:18 and 36, tingnan po natin sa verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya, kay he that believeth on Him is not condemned. Ang sumasampalataya sa Panginoon Jesus ay hindi mahatulan, hindi mapaparusahan doon sa lugar ng impyerno. But he that believeth not is condemned already. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nakakaawa ang mga taong ayaw manampalataya sa Panginoong Jesus. Maaari sila'y sumasampalataya sa Panginoong Jesus, pero nakakalungkot. Ang dami pa rin nilang tinatawagan. Diba? So, kung sino-sino pang mga tao ang kanilang tinatawagan, dinadasalan. So, kaya questionable kung sila pagay tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus. So, ito sabi po dito, he that believeth not is condemned already because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Verse 36, tinan po natin. He that believeth on the Son had everlasting life. So ang sumasampalataya sa anak kay Kristo ay mayroong buhay na walang hanggan. And he that believeth not on the Son, shall not see life. Ang hindi sumasampalataya kay Kristo sa anak ng Diyos ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang buot ng Diyos ang suma sa Kanya. So the indignation shall come to the skeptic. So yung buot ng Diyos ay tiyak na darating doon sa mga taong ayaw manampalataya kay Kristo. Kaya mga kapatid, yung po sinabi dito sa verse 10, na talagang because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptations which shall come upon all the world. Kaya sa ating panahon po mga kapatid, mga minamahal, yung po mga nangyayaring trahedya, yan po ay ginagamit ng Diyos para ipakita, ipaalam sa mga taong mayroong Diyos. Na talagang mayroong Diyos na nagagalit sa paggawa ng kasalanan. Mayroong Diyos na nagagalit sa hindi pagtanggap kay Kristo. So mga kapatid, mga minamahal, the indignation shall come to the skeptic. Kaya purihin ang Panginoon, salamat sa Panginoon, tayo ay sumampalataya kay Kristo. And then the last mga kapatid, mga minamahal, verse 11, behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. So last mga kapatid, mga minamahal, the instructions of the Savior, of our Savior. Sa kanyang pagbabalik, bago siya bumalik, ay meron siyang utos sa atin. Ano sabi po dito? Hold that fast. So, which thou hast. So ito po yung utos sa atin. So mga kapatid, mga minamahal, fast, what is fast? Ito po yung binigyan natin ng acronym. Una, letter F, faith. Talagang huwag tayo mag-alinlangan sa ating pananampalataya. Ang kaligtasan ay kay Kristo Jesus lamang, at ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa gawa. Kaya nga sabi ng Titus chapter 3 verse 5, so huwag kayong mag-alinlangan, ligtas po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo na ang Panginoon Jesus ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Titus chapter 3 verse 5, sabi po dito sa verse 5, not by works of righteousness. Kaya huwag po kayo maniniwala na dahil sa gawang mabuti ay para maligtas. Ay malinaw sinabi po dito, hindi sa pamamagitan ng gawa ng katuwiran which we have done, na ating ginawa,
At sabi po dito, but according to His mercy, He saved us. Dahil sa awa ng Diyos, tayo ay iniligtas. And then sabi po dito, by the washing of regenerations and renewing of the Holy Ghost. So mga kapatid, mga minamahal, nakakaawa ang napakaraming tao sapagkat sila'y kulang sa katotohanan. Na talaga sila'y naniniwalang ako'y mabait, ako'y sa langit. Diba? Sila'y naniniwala na dahil sa kanilang pag-alib sa relihiyon, sila ay ligtas. Ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 89, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Wala tayong mababasa sa Bible na kapag umanib ka sa relihiyon, ikaw ay ligtas. So walang anumang relihiyon na makakapagligtas. Ang baptist ay hindi nakakapagligtas. Si Kristo lamang ang Panginoong tagapagligtas. Sapagkat kung nakakapagligtas ang relihiyon, di sana si Kristo ay hindi na bumaba dito sa lupa, tiniis ang korona tinig, tiniis ang mga sugat, tiniis ang mapako sa krus na 7 na oras, mamatay, malibing at muling mabuhay. Hindi na sana niya gagawin yun kung tayo ay maligtas ng ating relihiyon, ng ating gawa. And then John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So yung po sinabi po doon, should not perish, but have everlasting life. Na talaga sinabi niya sa pamamagitan ng pananampalataya, ang sino mang sumampalataya ay talagang should not perish, but have everlasting life. Kaya mga kapatid, hold that fast. Panghawakan natin ang ating pananampalataya. Huwag kang mag-alinlangan, ikaw ay ligtas. Hindi ako nagsabi, kundi salita ng Diyos. Ang Diyos ang nagsabing ikaw ay ligtas. Amen po ba? Letter A, na ating panghawakan, hold that fast, adoration or affections, yung ating pag-ibig sa Diyos. So ito po ay nabanggit na last Sunday. Kaya mga kapatid, sana tunay tayong magmamahal sa Diyos. Hindi pakitang tao lamang. Talagang suriin natin ang ating puso, tayo ba'y tunay na nagmamahal sa Diyos. And then letter S, service or soul winning. Ito po ay ating pong panghawakan. Yung ating pong paglilingkod, sana hanggang sa kanyang pagbabalik ay completely. Sa kanyang pagbabalik ay matagpuan tayo na tayo naglilingkod sa Diyos kay Kristo, matagpuan tayo na sumusunod sa kanyang mga utos, nag-aakay ng kaluluwa. Hindi kung ano-ano ang ating ginagawa, sinasayang natin ang ating oras sa walang kwentang bagay, sinasayang natin ang ating lakas na ipinahirap sa atin ng Diyos. Diba, inuubos lamang sa mga walang kwentang bagay. So, panghawakan natin yung ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo. And then, last, letter T, testimony. Sana sa pagbabalik ng Panginoon, matagpuan tayo na mayroon tayong good testimony. Magandang patutuo. The Lord Jesus Christ wants us to have a good testimony. So yung malinis na buhay, magandang patutuo, mabuting patutuo, na kapag nawala na tayo sa mundong ito, ang maalala sa atin ay yung mga magagandang bagay na ating ginawa. Ang maalala sa atin ay yung ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo. So yun po yung mga magandang patutuo na kapag naalala ka, ay yun, yung tao yun, tapat sa kanyang salita. Yun, yung tao yun, talagang tinutupad niya ang kanyang salita. Mayroon siyang isang salita. So mga kapatid, mga minamahal, kaya sabi po dito, sa binasa natin, meron lang ang nabasa, sa verse 9, balikan po natin, behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and they are not, but do lie. So hindi natutuwa ang Diyos sa mga sinungaling. Kung tayo ay sinungaling, hindi tayo magkakaroon ng magandang patutuo. Sira tayo sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, ito nais ng Diyos na magkaroon tayo to have a good testimony while we are waiting at His coming. To God be the glory. I come quickly. Malapit na po ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya ingatan po natin ang ating po patutuo. So, kung tayo buhay pa, ibig sabihin ito, binibigyan tayo ng
chance ng ating Diyos, ng Panginoon, na magkaroon pa ng magandang patutuo. So kung magising pa tayo bukas, so ibig sabihin, binibigyan pa tayo ng pribilehiyo na makapaglingkod sa Kanya. Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli, salamat po sa inyo pong banal na salita na nakayag. Salamat po na kami po'y patuloy mo pong binibigyan ng pagkakataon, pribilehiyo, na ikaw ay aming pong mapaglingkuran. Salamat po sa gabi ito, sa inyo pong banal na salita na nakayag, at dalangin ko po na ilubuin mo sa puso isipan ng bawat isa. At muli, ako po ay umaasa at nananampalataya. Patuloy mo pong iligin ang panalangin ng bawat isa. Yes. At sapagkat ikaw ang aming Diyos na mapagmahal, ikaw ang aming Diyos na mawaring. At dalangin ko po na patuloy mo pong gabayan ang bawat isa. Bigyan ng kalakas at kalusugan, kagalingan po sa kanila pong mga karamdaman. At dalangin ko po na patuloy mo po kami samahan at gabayan, pagkalooban ng knowledge at wisdom. At dalangin ko po ang aming po Panginoon na sa araw ng bukas, kung kalooban mo po, isingin mo po kami na mayroon pong malakas, malusog na Panginoon. Pagpalain mo po ang trabaho ng bawat isa. At dalangin ko po na patuloy mo po kami gamitin sa inyong pong kalulatian. Yes. Ibinabalik ko po sa iyo mga kalulatian, papurit pa sa salamat. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.